Magandang araw po mga kamasa. Welcome po sa Panaderong Pinoy TV. Napaka-interesting itong video natin ngayon dahil ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng perfect braso de Mercedes. Sigurado pagkatapos mong panoorin ito at magawa mo ng maayos ang procedure, mape-perfect mo na ang braso de Mercedes. So ang first step natin, magbasag tayo ng 7 itlog. 6 kapag extra large ang sukat. Pagkatapos, paghiwalayin natin ang dilaw at puti. Kailangan siguraduhin lang natin na hindi mahahaluan ng egg yolk ang ating egg white para mapaalsa natin ng maayos ang ating egg white. At dapat ang bowl natin walang latak na mantika o mga tubig. Dapat na-dry siya ng maayos. At dapat ang itlog na gagamitin natin room temperature lang. So ang unang lulutuin natin ay ang kanyang palaman. Dito, haluin lang natin ang condensed milk, egg yolk, vanilla essence, at lemon flavor or lemon extract. Pwede rin lemon juice para mabawasan ang lansa ng ating itlog. Ayan, kapag nahalo na natin, lutuin natin siya hanggang lumapot. So habang niluluto natin siya, dapat haluin lang natin tuloy-tuloy para hindi masunog ang ilalim. Kapag medyo malapot na siya, ilagay na natin ang mantikilya at patuloy nating haluin. At kapag ganito na kalapot, pwede na nating palamigin dahil kapag lumamig ito, lalapot pa lalo. Ang susunod na gagawin natin ay ang kanyang merang. Ito ang pinaka-critical sa lahat, kaya dapat pay attention sa lahat ng detalye. So dito pagsamahin natin ang egg white, cream of tartar, at corn flour. One of the reason kaya naglagay ako ng corn flour para hindi siya mag-crack kapag nilukot natin. Ito ang magsisilbing pinaka-binder niya. Pero wag lang lagyan ng sobra, dapat sundin lang ang recipe. Kasi pag sobra ang nailagay mong corn flour, magiging parang marshmallow na siya. Ayan, kapag umangat na ang ating egg white, ilagay na natin ang ating asukal. Ilagay lang natin siya gradually, konti-konti, para hindi mabigla ang ating egg white. Isa pa sa pinaka-importanting tip, dapat kapag magmamasa tayo ng merang, pinakamahinang speed lang gagamitin natin kapag hand mixer ang gamit natin. Ang purpose is para mas pino siya at hindi ma-overmix. Kasi kapag high speed ang gagamitin natin, mas malaki ang napoform na bubble sa loob. Ayun, kapag naluto, yun ang dahilan kaya bumabagsak ang ating merang. Kaya minsan nagtataka tayo, kapag nasa loob ng oven, lumulobo siya ng husto, pero pag lumamig na dumadapa. So ganito dapat ang pinaka-eksaktong masa niya. Soft peak pa lang dapat. So ayan, ilagay natin sa tray, i-level natin, at lagyan natin ng design. Pagkatapos, lutuin natin siya ng 150 degrees Celsius, 25 minutes. Ang sukat pa lang ng tray na ginamit ko dito is 24 by 30 cm. So ayan, kapag luto na, palamigin lang natin siya ng mga 3 minutes to 5 minutes bago natin i-roll. So dito, dustingan natin siya ng icing sugar at pati rin yung paglalatagan natin, dustingan natin siya ng icing sugar para hindi siya dumikit kapag i-roll natin, para hindi masira yung design niya.
Ito, isa pang importanteng tip. Kapag ilagay natin ang filling niya, dapat i-pipe na lang natin para hindi masira yung merang natin. Mas madali kasing spread kapag naka-pipe na siya. So ayan mga kamasa, ready na ang ating braso de Mercedes. Sana may natutunan kayo sa video na to. At kung may mga tanong ka, i-comment mo lang sa baba at sasagutin natin. Maraming salamat po.